Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong Kuya Rons at welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Muli na naman po akong nagbabalik upang ihatid sa inyo ang ikalima at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Muli na naman pong nagbabalik ang ikalimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito, ang pagwawakas. Nagkaroon na nga ang dalawa ng oras upang ibuhos ang kanilang mga nag-aalab na nararamdaman sa kanilang mga katawan. At halos hindi na nga nila sinayang ang bawat oras na magkasiping ito sa iisang kama. Ibinigay naman ni Zack ang kaligayahan kay Lito na sa mga oras na yon ay nag-e-enjoy na nga at hindi na nga rin ito nakapagpigil sa kanyang sarili at halos mabaliw naman si Zack sa ginagawa nitong pagbayo ni Lito sa kanya. Sobrang pinagpawisan nga ang dalawa at hindi na nga nila iniisip pa kung may makakarinig nga sa kanilang ginagawa. Lalo pa at sobrang napapalakas naman ang pag-uungol ni Zack sa mga oras na yon, habang si Lito naman ay sobra ang pagkagigil nito kay Zack. Tuluyan na nga nilang ibinigay ang sarili sa isa't isa hanggang sa umabot na nga sila sa dulo ng kanilang kaligayahan at pareho nga nilang inilabas ang kanilang mga init na nararamdaman at pagkatapos ay nanatili na lamang ito sa kama at nagpahinga. Simula noon ay mas lalo namang nagiging malapit ni Zack at si Lito. At halos tuwing gabi ay nagsasama nga sila at sa kwarto na ni Zack natutulog itong si Lito. Hanggang sa mahulog na nga ang loob nila sa isa't isa. Nagkamabutihan na nga silang dalawa. Ngunit aminado naman itong si Lito na natatakot nga siyang malaman ni Franco ang tungkol sa kanila ni Zack. Habang si Zack naman ay hindi rin alam kung ano ang gagawin kung sakaling malaman nga ni Franco ang tungkol sa kanila pag-uwi nito galing Amerika. Lumipas na nga ang 2 buwan at inaasahan na nga ni Lito na uuwi na si Franco. At inihahanda na rin ito ang kanyang sarili dahil nakapagdesisyon na nga itong aminin kay Franco ang tungkol sa kanila ni Zack. Ngunit isang araw ay tumawag nga si Franco sa kanya at sinabing hindi na nga ito makakauwi sa Pilipinas dahil mananatili na lamang ito sa Amerika kasama ng kanyang naging bagong asawa. Nagulat naman sa kanyang narinig itong si Lito dahil hindi nga nito inaasahan na magkakaroon pa nga ito ng bagong asawa. At sinabi ni Franco sa kanya na patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho niya bilang isang caretaker ng kanyang apartment. At ipapaubaya nga ni Franco sa kanya ang pag-aasikaso dito dahil malaki nga ang tiwala ni Franco kay Lito. Hindi naman makapaniwala ni Lito at sobrang nagpapasalamat pa rin ito kay Franco dahil hindi nga niya ito pinapabayaan. Kaya naman nagkaroon na nga ng rason si Lito na sabihin na kay Franco at aminin ang tungkol sa kanila ni Zack. Nang mga oras na yon ay nakahanda naman si Lito kung ano ang magiging reaksyon ni Franco at iniisip na nga nito na umalis na lamang kung sakaling magagalit nga si Franco sa kanya.
Subalit, kabaliktaran naman ang naging reaksyon ni Franco nang sabihin nga ni Lito sa kanya ang tungkol sa kanila ni Zack. Sobrang natuwa pa nga ito at sinuportahan pa nga niya si Lito at masaya ito dahil naging honest nga itong si Lito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naging maayos naman ito at masayang-masaya nga itong si Lito. Kaya sinabi din ito kay Zack ang naging pag-uusap nila ni Franco. Nang marinig ni Zack na wala ngang naging problema kay Franco, ay sobra din itong naging masaya at nagyakapan nga silang dalawa ni Lito at sa sobrang saya nila ay naghalikan nga ito. Nang mga oras na yon ay nakita naman sila ulit ni Vivian. Ngunit sa mga sandaling iyon ay masaya din ito para sa kanilang dalawa at ibinigay din ito ang kanyang suporta para kay Lito at Zack. Simula ng mga araw na yon ay malaya na nga sila sa kanilang naging relasyon at hindi naman pinapabayaan ni Zack si Lito. At sobra nga ang pag-aasikaso niya rito na para bang ayaw nitong mapagod si Lito. Habang si Lito naman ay patuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang isang caretaker ng apartment ni Franco at hindi niya nga pinapabayaan ang pag-aasikaso dito. Dahil alam ni Lito na sobra at malaki ang tiwala sa kanya ni Franco at ayaw niya ngang abusuhin ito lalo na at malaki ang kanyang utang na loob kay Franco. Patuloy pa rin naman ang kanilang ugnayang dalawa bilang magkaibigan na lamang. Mula noon ay nagtagal pa nga ang relasyon nila at masayang magkasama. Hindi naman sila ginugulo ni Franco at nag-uusap lamang sila ni Lito sa tuwing may problema ito or aasikasuhin sa apartment niya. At hindi naman nagsiselos si Zack dito. Dahil alam din nito kung gaano kalapit si Lito at Franco sa isa't isa. At nagpapasalamat din naman ito kay Franco dahil ibinigay nga nito ang suporta sa kanila. Kaya naman nakaalalay din ito kay Lito palagi. Simula nang naging sila ni Lito ay hindi na nga sila nagkahiwalay pa at maligaya nga silang nagsasamang dalawa dahil mahal na mahal nga nila ang isa't isa. At dito nga'y nagtatapos muli ang ating kwento na pinamagatang ang caretaker na si Lito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At abangan niyo po muli ang panibago na namang kwento na aking ihahatid sa inyo dito sa aking channel at Ronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.